Di ba totoo naman yung sinasabi ko na pagdating sa mga alaga nila na hayop, concern sila, pero pagdating sa mga kasambahay nila, Kaya nga. hindi sila concerned, di ba? Kaya nga, yan nga. Oo, tapos pag nagkasakit ka, bibigyan ka lang ng Panadol, tapos okay na, trabaho ka ulit. Kaya nga, tapos ka mo, pag pupunta ka naman sa doktor, sasabihin naman ng doktor nila na wala kang sakit. pero Sasabihin ganun na you're healthy, kahit sasabihin mo na kahit yung blood pressure lang sanang iano sa'yo, sasabihin na hindi, you're healthy, pinupukpuk lang kung ano yung parang may martilyong maliit na tuwisin na yan. yun, good morning guys, good morning po sa atin lahat. Salamat naman sa bagong araw natin na binigay ni Lord. Anak, yung anak ng alaga ko nag-request na dalhin ko daw yung alaga niyang pusa doon sa vet para daw matawag doon, operahan kasi daw may pila yata. Hindi ko alam kung anong sakit nitong pusa na to. Happy naman ako kasi lahat ng mga tao dito is animal lovers, dog lovers, cat lovers, lahat sila dito, halos lahat sila dito is animal lovers. So I'm happy guys kasi ganun din naman ako, cat and dog lovers din naman ako. Actually mayroon din naman akong alaga na pusa ngayon, kasama namin sa pagtulog, pati yung mga alagang mga aso minsan sa amin din natutulog. At ang isa lang naman na medyo na ano ako, siguro hindi ko rin alam kung lahat ba tayo na nagtatrabaho sa ibang bansa is naranasan to. Kasi yung dito sa dami kong kakilala is dito is halos pare-parehas nangyayari pag once na magkasakit yung trabahador nila, Asian trabahador nila, hindi kaya yung mga kasambahay nila nagkakasakit is bibigyan lang ng Panadol tapos trabaho na ulit. Pero pagdating sa mga hayop, sa mga pusa nila, di kaya aso, emergency yan. Pwede na! Emergency sa kanila. Marami din naman akong kakilala dito na ganun din. Napag-usapan namin talagang ganun daw talaga. Pagdating sa mga alaga nilang pusa, alaga nilang aso, is concern na concern sila. Halos binibigay nila yung 100% na ano nila sa mga alaga nila. Pero sa mga kasambahay nila na Asian, sa amin, actually naranasan ko rin, naranasan din ng asawa ko na ganun, bibigyan ka lang ng Panadol, bibigyan ka lang ng ganito, halos hindi mo alam kung ilang pa-expired na o ano na. Kaya ang ginagawa namin, bumibili na lang kami sa pharmacy. Kaya minsan pag wala kang makitang available dun sa kasama dun sa insurance, is pupunta ka sa ibang pharmacy, babayaran mo na mas mahal. So wala kang choice para gumaling ka. Pero yung mga amo, hindi nila na-appreciate yung wala ka makikita sa kanila na concern sa'yo, ganito sa'yo. Pero siyempre bilang human being is kailangan natin alagaan yung sarili natin. Huwag natin iasa doon sa mga boss natin, employer natin, kasi wala naman silang pake. May pake sila sa mga alaga nilang mga animals. Kaya minsan nag-uusap kami ng mga kaibigan ko na
mas mabuti pa yung hayop nila, mga alaga nila, kasi concern na talagang pinagagastusan nila. Talagang talagang pag may kunting sakit, doktor ka agad, vet ka agad. Pero pag mga kasambahay nila, wala. Ang hirap din, ang hirap. Kaya minsan pinagkikwentuhan namin, bakit hindi na lang fair yung pagtrato nila sa hayop saka sa empleyado. Sa mga kasambahay. Hindi fair eh. Kahit man lang sanang pinariyas na lang yung pagtrato eh. Kaso hindi. So yun lang naman sa akin. Mamaya may tatawagan ako para marinig nyo rin yung side niya, kasi baka sabihin yun na ako lang may nakaranas ng ganyan. Para mapaniwala ko na hindi lang ako ang nakaranas ng ganito, is may tatawagan tayo mamaya. Kakausapin natin siya kung pwede, kung okay sa kanya, na makasama natin siya sa usapin na ganito. 2,000 years later. Yan guys, dyan ako punta. Dadalhin ko na tong pusa namin, kulay itim. Matan lang yung nakikita nyo. Ngayon dadalhin ko na dyan. Tapos siguro pagka kausapin ko, tapos kung ano oras ko babalikan, gano'n na lang siguro. Babalikan ko na lang siya mamaya. Kasi yun ang advice sa akin. Naiiwan ko lang, kakausapin ko, sasabihin ko ganyan, ganito, ganon. Tapos babalikan na lang kung ano sabihin nung doktor. Yun na lang ang susundin ko. Habang papunta ako dun sa kay Yaya, mayroon tayo tatawagan para naman na fair, na hindi lang gawa-gawa ko itong video natin. Hello, good morning, busy? Good morning. Busy ka? Busy, mayok na ngayon. Bakit? Naging mayok na ako. Wow. Ayun. Kaya ako tumawag kasi gumawa ako ng video para sa mga alaga nating mga hayop. Ano masabi mo, kasi yun ang pinag-usapan natin dati, 'di ba? Parang nangyayari sila lang yung mga hayop lang yung priority nila. Pag pag nagkasakit, ikaw ba? Pag nagkasakit ka ba, binibigyan ka ba ng Hindi ko binibigyan. Ako nga tumatawag sa doktor. Tapos Ako lang tumatawag sa doktor pagka siyempre unfair. bakit? Kasi nga mas mahalaga na yung hayop kaysa yung tao. yun ngang mahirap, no? Tapos pag pupuntahan naman sa doktor, sasabihin naman ng doktor nila na wala kang sakit. pero sasabihin ganun na you're healthy, kahit sasabihin mo na kahit yung blood pressure lang sanang sa'yo, sasabihin na hindi, you're healthy, pinupukpuk lang kung ano yung parang may lastil yung maliit na pinupukpuk lang mga tuhod, yung baywang ba, diba? Sabi ko, matagal ko nang iniinda pong yung unang doktor na doon, sabi niyang ganun na magpa-MRI para makita nila. Sabi naman yung aantayin daw yung insurance. Hanggang ngayon ba ilang taon na insurance yan? Yun ang palagi kong sinasabi doon sa doktor pag pumupunta ako na ngayong mga sakit ko. Sabi niyang ganun, hindi daw ako. Sabi ayaw lang gumastos. Kaya nga.
sasabihin na hindi ka, sabi niya gano'n, hindi na daw kailangan kahit yung blood pressure niya dahil di ba, sabi ko parang high blood ako na ano ko ngayon dito sa ano ko, sa yung parang ulo ko yung veins na papunta dito sa ulo ko. Sabi gano'n na hindi daw ako. Hindi na daw kailangan mag-ano ng kuhan na titignan yung dugo ko. Ano bang klaseng gusto yun? Tingin ko ba parang nag-uusap na yan ng amo mo at saka yung doktor na ganyan, sabi mo ganito, ganyan kasi, di ba? Siguro, kasi pag sinasabi ko sa amo ko, sinasabi niya na binigay ko naman na sa'yo yung ano, yung number ng doktor, ikaw nang tatawag, ikaw nang magpa-appointment, kaya ako na palagi tumatawag-tawag doon. Wala naman nangyari. Yung di ba nung pumunta tayo na sabing gano'n na wala naman daw akong sakit, nararamdaman pa ng doktor yung nararamdaman ko. Di ba? Kaya nga. Kaya nga ako nagpa-doktor, pumunta sa kanya dahil na may nararamdaman ako. Yun ang problema dito, no? Sa mga employer dito kasi parang ang nangyari, pag tayo magkasakit, kakausapin nila yung doktor na ganito, ganyan, ganyan. Kaya walang tagal na kaya yung MRI na yan. Pero tinan mo, may mahal daw yan, yung MRI na yan. Kaya sabi niya, antayin daw yung insurance. Nakailang ano na, wala naman yung insurance na yan. Sila sabi. Yan pa rin ang naano ko. Ang binigay lang sa akin ng doktor, yung Nurofen lang. Yung binigay niyang iniinom ko, ayaw ko naman palaging umiinom. Kasi nga, sabi ng asawa ko, huwag kang inom ng inom na hindi naman ano sa kuwan ng doktor na yan. Pinupuk-puk-puk lang. Paano niya alam na, ano, sabi niyang gano'n, kung ano yung sakit mo. Yun ngang mahirap. Tingnan mo, may dala akong pusa ngayon. Yung kulay itim. Amakin mo, ipapaano pa yun, uoperahan pa. Tignan mo? Ganyan din yung pusa namin dito, Pagka may sakit dito, palaging sinasabi na lalo pag umalis, pag ano, sasabihin mo kay Rene na ipupunta sa doktor agad. Ate, salamat. Bye-bye. Kung ako man yung kukuha dun sa pusa na uoperahan, kasi nga may pilay, sigurado ako mababa ang babayaran doon, nasa 100 to 200 euro. Oh my God! 100% ako doon kasi nung time na nagdala ako ng pusa, 3, yung kuting tinurukan lang ng pang ano kasi nagtatae dati, ang binayaran doon nasa 140, 3 pusa dinala ko. Baby pa yun, maliliit pa yun, ano pa ngayon tong malaki na at operahan pa.